Sa ngayon ay iba naman ang ating pupuntahan at hindi na puro crayfish ano. So subukan natin mag-isda. Kaya pumunta tayo dito sa backyard farm ni Sir, dito sa Mitras Farm. So eto po si Sir. So what's up mga backyard, no? So nandito si Sir Countryside Flo at pinasyalan nga tayo. So gusto niyang libutin yung ating mga isda dito sa backyard. Tapos syempre isa din tayong ka-crayfish at alam natin kung ano yung mga ano ni Sir, yung mga alaga. Pero gusto niya nga magdagdag, so meron nga siyang mga kinuhang mga goldfish dito. Ayan. Yan po, yung mga goldfish ni Sir. So, Sir, ano po ba yun? Gagawin yung breeder, yung mga kukunin niyo sa aking isda? Ang plano ko dyan is gagawin kong breeding material. Tapos yung iba, syempre, pang display na rin natin sa ating bahay. So soon, madadagdagan pa yun kung may mga bagong stocks si Sir na parating. So marami pa tayo yan, Sir. Marami pa tayong stocks na abangan kay Sir. Ano po ba yung mga stocks natin? So yun nga, marami tayong mga ornamental fish na darating dito sa ating backyard. Pero ngayon ay eto muna. So meron tayo dito mga guppy. Tapos yung ating mga ornamental fish na swordtail. Tapos yung mga patok ngayon sa market, yung ating crayfish. So alam naman natin kung paano gumalaw yung kitaan doon sa crayfish. Tapos ayun po. So sa sa flower horn, Sir. So sa breeding ng flower horn, soon magkakaroon tayo ng mga fry na pwedeng i-release pag nakapag-breed na po tayo. Ayan. Ayun. Tsaka ang backyard ni Sir ay magiging mini pet shop. Oo. Soon, abangan niyo yan. So magiging mini pet shop, tapos meron na rin tayong mga stocks, mga accessories, mga fish food. Ha? Kahit maliit yan, lalaki din yan. Malalaki pa ano yun? Oo, pili mo yung malalaki. Ay hindi, okay lang. Lagyan nyo muna dyan, tapos din yung pili. Ha? Boom! Yan. Dami. Yan, marami na tayong kukuhain. Minsan magbubukas na ng pet shop dito. Diba siya ang plano nyo, magbubukas kayo dito, malapit na. So, ko na lang yung mga stock na isda. ano po bang mga na-expect nila dito na? Yung mga kadalasan yung mga mabilis mabenta, katulad ng mga molly, angelfish. Kasi sa ibang pet shop ay yung mga ini-stock nila eh. Kasi kung mag-i-stock tayo ng mga medyo mahal, tagal umikot. Katulad nung pagbagong bukas, Kailangan mabilis. So. yung mga mura lang muna. So ito Sir, itong mga itong stock muna sa ngayon. Tapos ano pa po? Ayun, meron pala doon flower horn. Apo. So mag-breed tayo ng flower horn. Ito yung gagamitin natin female, tapos ayun yung male natin. Ang ganda ng ang ganda ng female yung laki. Sadya pong ganun lang yung ulo niya. Ang maliit lang. Kalimitan sa female, wala siyang bukol o yung tinatawag namin cock. Kung meron mang cock, katulad ni male, siya rare. Kung tawagin namin. Sa coloration naman, pag female, mas matingkad yung kulay niya, lalo pag yung malapit na siyang mag-lay ng eggs. Tapos, parang may napansin ako dito. Yan. Yung mga gapi, Sir. Yung gapi. Oh, ang ganda ng kulay ng gapi. Ano pong gapi to? HB Blue. Tukan natin. Uy! Focus. Ang ganda oh. Boom! Ito din po yan. Yan nasa taas po. Ito po. Ito Sir, dito po mas maliwanag. Kasi Ito. Sa akin po yun. Ay, nawala yung kulay na blue kasi blue yung Blue po kasi background. Oh, yun. Tapos, meron pa dito. Ito yung iba pang Oranda goldfish. Yan. Oranda goldfish. Available yan kay Sir, marami. So, mura lang yan. Lahat po yan. Isang lang po yan. Isang parents lang po yan. Ito yung male na pang breed ni Sir.
Ilang months na po ito? Mga 8 months sir. Siya, magbe-breed na ulit si sir. So, soon dito sa atin. Ito, swordfish. Kulay red. Yung lang ako nakita nito. Still dumami yan sir. Para luto na eh. Mga asking kasi yan. Live bearer parang gapi. Para moli di ba live bearer din po yun. Tapos yun dito. Pero inalaw ko na si sir kasi meron ko mga May crayfish ditong ilan. ano kami dito may mga video kaya ngayon ni sir yan kung gusto niya maging isang breeder din ng bird shop. Pag-aaralan natin yun sir. Breeder na rin kasi sir si sir ng ano yung crayfish. Ito po yung mga female gapin natin ng HB2. Tapos meron tayo yung mga red balloon tabbies. Tapos, oh may plants. Ito sir, plants. Aquatic plants to. Ah. Tapos ito ay, ano pong tawag dito? Red balloon tabby. Red balloon platy. Platy. Ano po pinagkaiba nila sa ano? Gapi. Ano po siya sir, lahi po siya ng mga ano, yung maliliit na isda. Pero ano po yan, bali na hybrid na po, ano siya matataba, mga bills. Uy, meron pa dito si sir. Ang dami ding buckets. Bali, ano po, ito yung mga setup po ng breeding top ng gapi. So meron tayo dito 4 na strain. Meron tayong albino koi. Tapos meron tayong bluegrass. Tapos meron tayong AFR. O kung tawagin albino pool red. AFR. Opo, kasi yung pagka ano niya, yung pagka-male niya ay red na red. Ganda. Rare din po yan. Tapos meron tayo doon tuxedo koi. Tuxedo po. Tuxedo koi gapi. Medyo mabilis yung Ilan lang sila? No? ano na siya, 2 pair po. Breeding material. Hindi po ano po siya gapi. So ano lang yan, naging ID lang po na yung albino. Ay, ano naman po ito sir? Ano po siya, mga pride po ng albino koi dito po. Ito yung nasa vlog nyo na ano, kinain yung ano, kinain ng nanay yung iba. Opo, kinain. Nice. Oh, pag naiwan mo. Basta mga ano po, mga red eye. Tapos ito, Ayan. Bali ano na po yan, bali pangalawang batch na rin. parehas lang po ito. Opo. Okay. Ayan po yung albino. Ito naman yung albino coin, sir. Uy. Hindi nagpo-focus yan. Ganda. Ganda nga eh. Parang red yung ulo. Opo, red. Doon siya, Ulo lang ko sa katawan ay ano po. doon siya na doon siya na ID, nakilala doon sa red na ano niya. Bakit po koi yung tawag? Mukhang ko eh. Mga po kasing ko Ah! Ano din ko eh. Pero hindi siya kayo talaga. Pero gapi talaga. Galing. So, wala ko pa yung space dito. ikot pa yan. Bali, busy lang kasi tayo kaya ano, Medyo ganito pa lang. Kasi sabi nga, habang tumatagal, nanganganak yung lagayan. ano po yung mga stocks nyo, sir, na available nyo dito? Okay, bali available yung mga yung mga feeds natin, yung mga Tati brand. Meron tayong PO1, PO2, Seafood Pellets. Tapos meron din tayong pang flower form, Okeco Platinum. Tapos meron din tayong premium na Megalodon. So ito yung nire-review ko ngayon at maganda naman yung yung feedback para sa So, yan po yung ginagamit nyo dito. Opo, ito yung feedback ko doon sa Ayan, no? sa 1 month na review. Wala pa siguro mga magto 2 weeks pa lang. Yan na yun. Kitang-kita naman, no? Ang laki na agad. Ayan, sobrang laki. Dati pumunta na si Compare Beta's dito, Journey dito. Dad, Yan. pumunta na si Beta's Journey. Ganyan talaga. Pupunta rin tayo dyan. Ayan. Tapos meron po tayo mga magnetic brush. Tapos meron tayo, ito po yung isa sa pinakamahalaga, yung methylene blue at iwas fungus po, lalo sa mga nagdi-breed, sa mga may eggs.
Tapos meron tayong water conditioner, meron tayong air pump, sponge filter, tapos yung mga submersible pump natin, tapos yung on back. Yan, tapos yung mga siphon, tapos fishnet. Yan, yun lang po yung available natin. Parang Nice. Tapos meron din po pa tayong silang- mga ano po pala, spirulina tablet. Isa sa mga ano, Para saan po yan? Ginagamit po namin to sa mga gabi, sa mga naggagawa ng mga DIY fish food. Ang ano po nito, ang benefits po nito, pag nakakain po ng mga isda, mabilis po siyang kumulay, tumitingkad yung kulay niya. So yan yung dinidikit sa glass. Yes po, gusto yung subukan natin, sir. Para Sige po, try natin. try natin. Tapos meron tayong Kinain mga ng taga. airstone, divider clip, tapos yung air valve. Ito yung air valve natin. Yung Oh, ginagamit naman tong air valve sa one-way valve. ng ano PBS. Kasi pag nag-run out kasi, Babalik. babalik yung tubig dun sa Pump. Opo, kaya ginagamitan ng air valve. Nice, nice. So, So- subukan natin, sir, pagpakain ng spirulina tablet. Sige po, try natin. Kukuha lang ako, sir. Okay. Ayan, Sam. Ito po yung spirulina tablet, sir. So, pag nagpakain ako nito sa isang aquarium, maghapon na yun. So, ididikit lang namin sa glass yan. Depende po sa dami ng isda. Ano siya, pag lumobo siya, tapos hindi nakubos, bali inaalis na namin. Yun, nag-iingay. Bali pagdidikitin nyo lang siya sa glass. parang saan yun? Ano po siya, madalas po to sa ano, sa kulay ng isda. Bilis siyang tumingkad. Pwede din to sa crayfish. Ayan, dumikit na. Tingnan natin kung anong gagawin nila. Puntahan nila yan. Boom! Pag naamoy na lang po ng isa yan, ang susunod na yan. Dun sa 100 gallons natin, ilang ganyan? Dalawa. Sa isda po, mas maganda po kung dalawa kasi malawak. Yun na, kinakain na nila. So, titingkat ang pusa. Ito yung crayfish titingkat. Tuturugin pa. Apo, hatiin lang po siya. Sila lagi sa ilalim na lang. So, yan, yun na lang po siya bumagsak kakainin mo dito. Ayan, yung flower horn pumunto. Sunod yan eh. Tapon. Oh. Tapos ito. Madami na dito. May papasya lang po kayo na ano. Ay, So, pwede yung medyo maliit-liit lang. kay Nakapak na. Babiyahin na tayo. So yun, pasya lang kayo dito sa Mitras Backyard. Pwede nyo po siyang i-Waze, i-Google Map, Mitras Backyard lang. So nagpapasalamat ako kay Sir JB sa Apo. pagpasyal dito sa aking backyard. So subscribe din po kayo sa mga subscriber ko. Huwag niyong kalimutan, i-follow si Sir.
At ako naman ay nagpapasalamat din kay Sir dahil minelcome niya tayo dito sa Mitras Backyard. Ano, Sir? Apo, thank you po, sir. Napaka-supportive ni Sir at napaka-welcoming. Ano. So, marami tayong abangan sa kanya at saka sa akin din ng mga exciting events. Ano. Marami kayong aabangan dahil marami siyang papasyalan. At ano pa ba, sir, yung ano nyo, yung pag-breed. Marami pa tayo i-breed. Mag-aalaga din siya ng mga ornamental fishes. So ayan, nandito na po tayo sa bahay at ito na yung ating binili. Ayan. Galing kay Sir sa Mitras Farm. Backyard farm. Ayan. Ilagay muna natin para ma-acclimate agad. Yan, ang gaganda nila. Uy, tapos ito yung iba pang breed natin. So for now, i-grow out muna natin sila dito. Palalakihin natin yung sa maging ano na, breeder size. Tsaka sexually matured. So, kasama sila nung crayfish natin. Ayan. So galing din yan kay Sir sa Mitras Farm. Yung kulay blue. Mitras Backyard pala. Sorry. Cute. So yan, ganyan lang pag-acclimate ng isda. So patong lang natin for 20 minutes siguro. Okay na yan. Tapos alpasan natin pag after ng 20 minutes. So yan, after 20 minutes ng pagpapalutang natin para ma-acclimate yung ating goldfish. Goldfish Oranda. Oranda goldfish galing kay Mitras Backyard. Ayan. Uy, dami nila. Kailangan natin pakawalan kasi kanina pa ito nakakulong. Gugupitin lang natin ulit. Tapos lagyan natin tubig. Konti-unti. Alpasan natin dito sa 100 gallon tank namin. Ayan. So, ito ay intended for grow out talaga ng ating mga crayfish tsaka isda. So, pero soon, pag-iwalay natin yan, kinakain ng ng crayfish yung ating mga Oranda goldfish. Makikita nyo, ang gaganda ng mga isda ni Sir sa Mitras Backyard. Mga baby pa yan, mga 2 months old. So, mabilis yan lumaki. Jumbo size yan, jumbo size. So, yan, mga abangan natin. Yan, ang ganda. Sigla nila. Uy! Oh, yan. Ayan, no? Ang gaganda nila. Si ang laki ng difference ng Oo nga, no? na size. Look, oh. Clear na lang. So, yan. Meron tayong Oranda goldfish. Ayan. Split fins yun. Pero parang ganun talaga yan. Tapos, yung hornwort natin, malago na. Nakatali lang yun sa bato. Tapos yun. Mga crayfish natin nandun. Mga mangangain. So ayan, that's all for today's video at abang-abangan natin kung anong mga magiging update dito sa ating kinuhang
gold, Kuranda Goldfish kay Sir kay Sir Mitras. Okay, ano. Ang bilis lumaki, oh. Yung mula nung ano, yung unang batch na kinuha natin. Sobrang laki ng difference. So, makikita natin kung ano, after nating mag-grow out dito, kung ano magiging result. Pero sure yan, magandang breed lines yun. Kita naman. Jumbo size yan, so maliit pa lang, malaki siya. So yan, maraming salamat. At patuloy na, sana ay patuloy niyong suportahan ng aming munting YouTube channel. Thank you.